my beloved Boss Mike Cervera. Gusto natin na Oh, isa pa ito. Sino ba ito? Anak tuloy. Asawa ito ni Cardema, yung Duterte Youth. Oo. Ha? Duterte Youth Representative. Napakatanga nito, no? Kita nyo kung paano pagalitan to. Kasi mga kababayan, ito yon yung tinatopic nung nando doon. Kami sa Hong Kong. Topic to ni Taquero, ni Chris Ulo, at ni Koy. Oo. Ha? Ah, sige, tuloy. kaya gusto natin ng patas na hearing. Oh. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Meron kayong Kita nyo mga kababayan, napakatanga. Biruin mo. Kayo na may sabi. Etong mga ito nagsasabi, gumagana naman ang alin? Justice system ng Pilipinas. Bakit hindi nyo dalhin sa korte? At ihabla kung sino man ang mga kriminal, ha? At mga adik na mga gumahasa, pumatay, etc. Ibang usapin mga kababayan, itong mga isyo ni Duterte, ha? Magkaiba yan. Dahil si Duterte naging pangulo na nag-utos para pumatay ito. Kaya nga yung ibang mga pulis na pumatay, ihinabla ng mga biktima. Kaya yun, mga nakulong. Ha? Yung marami sa kanila. Hindi niya naiintindihan, kaya tuloy, itong mga kongresista, mga kababayan, binutata siya. Ha? Oh, gets nyo na. Kaya alam nyo mga kababayan, sa mga bumoto rito, tandaan nyo, pag binoto nyo pa yan, ha? Sa bagay, ilan na lang kayo, paano pa mananalo yan? Siyempre, pag natalo yan, sasabihin nila, dinaya kami. Diba? Nuknukan ng katangahan ka, ate. Oh. Okay. Ano sabi? Oh. Biniktima ng mga durugista. meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Oo nga, hindi yung mag-a-attend lang kayo ng hearing. Dahil nandiyan dyan si Sara at si Digunyo na tatay nyo. Diba? Oh, tuloy. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Yan na nga ba sinasabi ko, barbers? Dadalo lang yan para sumipsip sa mga puwet ng mga Duterte para naman sa susunod na halalan. Yung mga natitirang, mga solid na tangat mangmang na DDS, makakuha sila ng boto dahil kung mga loyalista at mga sumusuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala silang hihitain kahit 1/4. Oo, ng mga kuko namin pag pininturahan galing sa presinto ng Comelec. Oh, kita nyo? Oh, tuloy. Umattend kayo. To be Yan. fair with her. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance. Takaw, kita mo. Membro ka ng Kongreso pero ignorante ka sa mga pinatutupad na mga alituntunin at panuntunan mismo kung saan ikaw ay nakapaloob na organisasyon. Kita nyo kung gaano katanga yun? Ganun ba yun? Hinangaan nyo noon yung asawa nun. Pero ngayon, etong inupo bilang kapalit nun. Abay, grabe no. Mahina rin ang ulo eh. Biruin nyo, inaanak pa yan ni Pangulo ha. Ni Pangulong Bongbong Marcos, kinuha nilang ninong. Tapos nung hindi mapagbigyan sa kanilang kagustuhan, mga kababayan, kinalimutan ang pagiging
inaanak nila at pagiging ninong ni Pangulong Bongbong. Kita nyo? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Dapat sa ganyan, konting respeto. Kinuha nyo lang kasi dahil sa kapakinabangan ninyo. Hindi nyo naman talaga isinapuso at isinaisip yung pagkuha nyo bilang ninong kay Pangulong Bongbong. Kung hindi kinuha nyo lang para maggamit nyo sa pansarili nyong interes sa politika. Diba? Kita nyo mga kababayan, ang sasama ng ugali, diba? Emmy Carpio, Ray Ann, oo. Hello po. Sa lahat po ng mga bagong dating, po ha. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Diba? Tuloy. Of our rules here. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Hindi lang kayo. Hindi lang kayo. Teka muna. Lahat ng mga Pilipino nagmamahal sa bayang ito. Nagkataon lang mga naluklok kayo bilang leader sa bansang ito. Pero ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas, nangungunang Pangulo at lahat ng mga taga-suporta nito. Lang po. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Oy, Kaya ito makatwiran to ha. Corn beef. Pute, makinig kayo rito mga kababayan. Sige, tuloy. Nagnakaw ng corn beef. Yan. Kulong. Yung nagnakaw ng mangga. Oy, oo, Kulong. naalala ko yun. Isa pa yun. Yung nagnakaw na tesorero po sa barangay 20,000. Kulong. Yung nagnakaw ng bilyon elected. Alam niyo ho ba, na sa mga panahong ito, halos 1,000,000 kaso ang nakabimbin sa iba't ibang hukuman sa Pilipinas. 1 million? Ilan ba nakabimbin sa Supreme Court? Court of Appeals. Alright? Hanggang sa pinakamababa po, yung Municipal Trial Courts. Ang tagal ng mga kaso. At ang masakit dito, yun din pong maliban doon sa mga kaso po na karumal-dumal na krimen o kaso pong may kaugnayan po sa life or property. Yung pong kaso ng katiwalian, di ba? Yung bang tipong sa kanila, mas magandang magnakaw ka na lang. Nagnakaw ng ano? Nagnakaw ng ano ba yun? Mangga, kalabasa, papaya, kulong. Pero yung nagnakaw ng 125 million, ayun, oo, lumalaki ang mata. Oo, sa dami nun, kay. Mas malaki kasi kapag malaki ninakaw mo, makakakuha ka ng mahusay na abogado na siya magiging daan para sa iyong acquittal eventually. Nako po, yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan, no? Kaya pala itong mga ito, mga kababayan, ibang klase. Pag nagnakaw, kasama na yung pang-abogado eh. Paano yung asawa ang ninakaw? Nako. Meron nga akong kilala, kambing, ninakaw, ginahasa pa. Yung pa kayang asawa. Diba? Mindset lang ng malakas, magnakaw. Oo. Tuloy. Di ho ba ang prinsipyo is crime does not pay? Pero kung malaki ang ninakaw mo, mas malaki ang pakakataon sa iyo na maabsuelto ka sa kaso. Nako, kaya nga, eto na nga, si ano naman, no? Si Pylon naman, no? Talagang tinuturuan pa itong si Sarah, ma'am, umalis kayo nung baha para manood ng concert. Tapos pagbalik nyo, bakit kayo ang alin? Ang mataray. Nako, alam nyo na. Bakit? Kasi ang mga abogado mo, mahuhusay. Mahusay saan? Mahusay po sa mga pamamaraan para ka ma-acquit kasama na ang inordinate delay.
Yun lang pong mabimbin ang paglilitis. Tuwan-tuwa ka na. Bakit? Eventually, sasabihin mo, mga mahal na maestrado, pinagkaita ng inyong lingkod nang mabilis ang paglilitis at nasa Hoy, mga kayo! Dami yung ano dyan, ha? Pero ito, marami rito. Talaga pagka pinag-uusyapan yung mga ano, eh. Ha? Tandaan nyo, huwag nyong gagayahin. Kung ano man yung tumigas na yan, huwag nyong ipapasok sa kambing. Dahil mabubulaanan kayo na minsan. Oo. Sabagay, laging ganun yun. May sapak sa ulo. Okay. Muli, ako po, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Mike Cervera po, lagi nagpapaalalang, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike.